kanya kailangan ang mapumasok ang good and evil nature. At kailangan ang babae na yun pumasok sa kamatayan. Kaya nung nadaya siya ng serpente, doon lumakas ang serpente. Tuwang-tuwa ang serpente. Kaya lumakas ang katawan ng serpente. Dumadaya sa buong sanlibutan. Sinong sanlibutan? Mga tao ito. Itong sanlibutan na ito, mga tao ito. Hindi yung earth, ang mga taong makasanlibutan. At siya'y hinagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay hinagis na kasama niya. Yung 1/3 of angel cast out into, itinapon sa lupa. At kaya nandito sila, yung mga engkanto na yan. Mga duwende, mga kapre, mga iba't ibang klaseng spirit niyan. Nandito sa lupa. Ihinagis nga sila eh. Wala na sila doon sa langit eh. Kaya may makikita sila mga kung ano-ano yung kaluluwa, mga spirito na yan. That is the wicked angel. Kaya yung wicked angel nang dadaya eh. Pakita ng kababalagang, papakita ng John na kung ano-anong kababalagan na yan para madaya ang tao. Para ang tao sumanib sa kanila, pumasok, maniwala sa kanila. Kasi ang purpose ni Satanas ay dayain to deceive the whole world. Dayain ang tao. Ay unang nadaya niya ay si Abe at si Adan sa Garden of Eden. Kaya ang pagkain ni Satanas, ang sino mang madaday niya at may madadaya ang tao, yun ang pagkain niya sapagkat ang taong madaday niya maitatapon sa lake of fire. Nakita nyo? Ang pagkain ni Satanas ay maitwist ang truth into lie. Maitwist ang death, ang life into death. Yung buhay pumasok sa kamatayan at ang kamatayan na yun ay ang sanglibutan. At yan ang kalakasan ng serpente. Nakita nyo? Yan ang hindi nakita ng mga intime. Ang kalakasan ng serpente ang dayain ang sangkatauhan. Dayain ang kantauhan, sangkatauhan. Yan ang kalakasan niya. Yan ang hindi nakita. Kayo bride. Kayo bride. Sabihin nyo kayo bride. Ha? Hindi nyo nga kayang buksan ang backside of the book. Ang written of the book. Why? You cannot open the mystery na itinago sa mahabang panahon. Because you are looking into the prophet na ginamit din ng Diyos para buksan. At nung namatay ang propeta, gagamit din siya ng bisel. Hindi natigil ang liwanag sa namatay. Nagpatuloy ito sa predestinated. Nakita ng Diyos who are they are predestinated before the foundation. They are will and manifested the mystery of God. See? Nakita nyo? Naniwala kayo na siya sa kanya nabuksan lahat? No. May mga taong
inihayag ng Diyos na itinakda na magre-rebel sa mga hiwagang ito. Balik tayo sa Genesis. Bago bumalik tayo, tandaan nyo, ang dragon at ang serpente at diablo, nag-iiba-iba ng transformation, nag-iiba-ibang identity. Nag-iiba-iba. Kaya gagamitin ang tao sa ibabaw ng lupa para makapangdaya. Kaya ngayon, yung sinasabi niyo, ito yun. Kaya maraming refs, mga rep. Alam mo kung bakit? Yung lust of the eyes. Sabi ng serpente, sabi na, itong magandang, itong taong ito, padadaanin ko dyan yung magandang babae. Tapos pag nakita ito yung magandang babae, yung lust of the eyes, papasok na yung sinasabi ni Jesus Christ, adultery, fornication. So pag nagtitig ang isang lalaki, whatever the woman, papasok na doon yung lust of the flesh. Kita nyo? So pag pumasok ang lust of the flesh, papasok na si Satanas sa katauhan ng isang tao. And that man is mag-possess into the evil nature. Because that body is a nature of tree of knowledge in good and evil. May evil nature na. Mayroon ng entry point para si Satanas ay makapasok sa laman upang magnasa ang isang tao, lalaki man babae, both side. Kaya marami dyan nagre-ref, nire-rip, pumapatay because of the lust of the eyes and the lust of the flesh. Great, hallelujah. Nakita nyo? Yung kanyang pandaraya, pumasok na at nagmanifest, kaya pumapatay ang tao dahil doon sa pleasant to the eyes. Ito yung pleasant to the eyes na hindi sa Garden of Eden na yung bunga na yun ang pleasant of the supernatural. Ito ngayon nag-transform na ito sa humanity, na kapag nakakita ka ng isang babaeng napakaganda ng kutis, napakagandang mukha, napakagandang kailangan tumingin ka muna. Ito ba ay pain? Ito ba ay deception? Alamin mo. Ito ba'y prank? Ha? Kasi gagamitin niya yung tao eh. I-deceive niya ang tao para pumasok sa death. Yeah. Tulong-tulong sila dito. Kita mo si Satanas. Ang dami niyang pagkain. Because this earth is the kingdom of this earth, is not the kingdom of God. Is the kingdom of this world, is the kingdom ng sanlibutan. At dito naghahari si Satanas. Nakita nyo?
Nakita niyo ba? This world is the kingdom of Satanas. Because this world, all the people, makakaranas sila ng kamatayan. Lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, they are experience death because of one man's sin in the Garden of Eden. Dito, third, lust of the pride of life. Yung pride. Yung mga tao na nagnanasa ng kapangyarihan, tinutokso ni Satanas. Sige, pumosisyon ka dyan. Kailangan pag pumosisyon ka, gamitin mo yung power of authority. And the last, that is the last of the pride of life. Kaya mga politiko, kailangan makaupo ako dyan para ako ang siga. Para magamit ko yung kapangyarihan ko. Yung kapangyarihan from down up to the president. Ano yung kanang plataforma? To establish in good and evil to this world. Pero they are not thinking about the greater eternal life. Na dapat ang tao nakatingin sa eternal life. Because we are facing death. Kaya nga Paskwa, death to life. Kailangan ma-overcoming mo yung death. Makapasok ka sa life. And that life is Jesus Christ. That Jesus Christ represent the tree of life. Nakita nyo? Balik tayo sa Genesis chapter 3. Ito na yung sumpa. Nakita nyo? Tapos na tayo sa 14. Sa 15 na tayo. Ito ang hindi nakita ng mga ibang in time. Genesis chapter 3 verse 15. At pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi. At ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ang sabi ng Diyos, pagagalitin ko ikaw at ang binhi at ang iyong binhi. At ang kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog sa kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi at manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay papahinuod ang iyong kalooban at siya ay papaginoon siya. Ang babae, nakita nyo, kapag ang babae ay manganganak na, ibig sabihin kapag ang babae manganganak na, daranas siya ng paghihirap. Diba? Daranas ang babae ng paghihirap sa panganganak. Ibig sabihin, kung hindi sana nagkasala si Eve, hindi makakaranas ng paghihirap ng panganak si Eve. Pero dahil sinuhay niya ang sumpa ng Diyos, ang lahat ng babae sa ibabaw ng mundo, kapag manganak, mayroong pagdurusa.
Kaya mangangailangan sila ng tulong. Kaya nung manganganak si AB, tinulungan siya ng Diyos eh. Ngayon, kapag ang babae may manganganak, may kumadrona at pupunta sa doktor at para sila doon manganak kasi tutulungan sila ng doktor para doon sa delivery ng kanilang panganganak. And that's happen. At yan ay nangyayari sa lahat ng babae na nanganganak. Kaya lahat ng babae sa ibabaw ng mundo ay makakaranas ng ganitong suffering before and after delivery of the child. Diba? Ano ang sinasabing kalumbayan? Pararamihin kong ang iyong kalumbayan at paglilihi. Kaya ang babae pag nanganganak hindi siya faithfully nahirap makapaglagay. Isipin mo, you are carrying 9 from birth up to 9 months yung dinadala mo yung bata. At naglilihi ka. Bakit paglilihi? Sensitive part yung paglilihi. Dapat paglilihi ka, maganda yung pinaglilihan mo. Kaya pag naglilihi, makapaglihi ka ng mag-isip ka na good. Kasi kapag naglihi ka ng nature ng maganda, i-transform doon sa bata yung nature na yun. Yung identity, yung kanyang Kaya pag nanganganak ang babae buntis, hindi siya masiglang kumilos Kayong kalumbayan niya, yung hirap niya from month and to 9. Kaya pag nanganak siya, doon lang siya nakaka-relax Kapag babae nanganak na after delivery of the child, doon na siya nakaka-relax kasi yung batang dala niya nasa labas na. Kaya ang babae pag nasa pagbuntis, malumbayan. Hindi mahigla. Kasi bakit? Pinoproteksyonan niya yung kanyang dinadala. Kaya lahat ng babae nakakaranas dito sa sumpa ng Diyos. Kalumbayan. Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan. Di ba? Ang sabi niya, at pagagalitin ko ikaw ang babae at ang iyong binhi. Ang binhi ito from the fruits of the tree of knowledge and good and evil. Yung binhi na ito, from the fruits of the tree of knowledge and good and evil. At kanyang binhi. Ang yung binhi at ang kanyang binhi. Anong binhi na yun? Ang binhi ni Abe, ang binhi ng kanyang binhi. Kaninang binhi? Nasa kanila ng binhi and transformation ng good and evil nature nasa kanila na Kaya yung binhi na lalaki at ang binhi ng babae mag-unite yan. Di ba? May binhi na ng good, may binhi ng evil nature. And that seed, it came from the fruits. So yung transformations from the fruits of the tree of knowledge and good and evil, it transformed into Eve and Adam. Hallelujah. So, ganun ang nangyari. So, yung binhi, there are two. Good and evil nature. Sa lalaki, sa babae, ganun din. Merong good and evil nature. Kaya, dapat maglihi ka ng
Hiniling ka sa Diyos, ibigay yung desire ng paglilihi. Nasa pleasant to the eyes. Kailangan makita mo yung paglilihi mo, yung pleasant of your eyes, your taste and sight. Kasi yung sight, pag hindi magandang sight mo, yung paglilihi mo, maaapektuhan dun sa batang dinadala mo. Kaya nga sabi, pag buntis, ay, wag mong tingnan siya, dito ka lang, wag kang buntis. Kaya minsan, ayaw yung mga, pag nakakita niyo, ay, baka magaya ang anak ko sa'yo. Kaya minsan yung mga babae na buntis, ayaw ipakita doon sa mga pangit eh. Kaya kung maaari nga, yung babae, wag mo nang palabasin. Wag baka makakita ng mga pangit o whatever. Kailangan good, pleasant to the sight ang makikita nila. Kasi that's is course of God. Kaya sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi at mga anak kang may kahirapan. Kaya doon sa Genesis chapter 4, hindi tinulungan ng Diyos sa panganganak si Eve. Baka si Eve mamatay. Di ba? Nanganak si Eve sa tulong ng Diyos. Ngayon, nanganak ang tao sa tulong ng kumadrona at tulong ng mga doktor sa hospital. Nakita nyo? Ito. At kay Adam. Ito naman, chapter 3, verse 17. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy, inuutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain neon. Huwag kang kakain neon, sumpain ang lupa. Nakita nyo? Sumpain ang lupa. Kung hindi pala kung hindi pala sinumpa ang lupa, abundance of fruits. Hindi na kailangan ng fertilizer. Hindi na kailangan kung ano-ano borluloy na ilalagay sa lupa para tumaba. Ang mga bunga na sa lupa ay tutubo ng masigla. Nakita nyo? Dahil kung walang sumpa ng Diyos sa lupa, ang lahat ng sa ibabaw ng lupa ay magbibigay maganda ang kalagayan, sagana at masigla, magagandang fruits na kakainin. Ngayon, pag nagtanim ka, kailangan ng fertilizer, kailangan na kung ano ng borlulay o mga pistilin na ilalagay dyan para gumanda ang puno at ang bunga ay gumanda. Di ba? Hindi na dapat maghihirap ang tao. Kung hindi kumain si Adan, hindi sana susumpain ang lupa dahil kumain si Adan, sinumpa ang lupa. Kaya ang tao sa ibabaw ng mundo may pagdurusa. Makakakain ka na mayroong paghihirap. Kakain ka na mayroong kang paghihirap. Kita mo? Hindi ka makakakain ng ano lang, maghihirap ka muna. Magtatrabaho ka muna bago ka kumain. Kaya nga sabi, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sino? Dahil kay Adan. Kaya sisihin nyo rin si Adan, hindi lang si Eve. Dahil sa iyo, Adan, kami nagbubungkal ng lupa. Kami ay naghihirap magbungkal ng lupa. Kaya ang lupa ay mahirap ang tubo ng mga prutas o mga pagkain ay hindi hindi tumutubong masigla. Dahil sa iyo, Adan, kumakain kami na mayroong pagdurusa, may kahirapan. Di ba?
Sisihin nyo rin si Adan. Pero, wala tayong magagawa. Sumpa na ng Diyos yun. Sinumpa ang lupa. Sa lahat, dito sa ibaba ng mundo, yung lupa na ito, kaya kita mo, una, virgin forest, nakatatamnamaan eh. Pero papuntang, wala na. Wala na. Wala na yung abundance of the light. Na wala na yung fertility ng lupa. Kaya yung lupa sa ibabaw ng mundo, hindi na fertile. Hindi na fertility. Hindi na tawag to? Abundance of fertility. Fertile. Di ba? Sabi nila, dahil sa iyo, ay dahil din, kumain kasi. Kung hindi sana kumain si Adan, hindi susumpain ang lupa. Hindi, natukso siya eh. Natukso siya, kinain niya yung bunga na binigay ni Eve. That's supernatural fruits. I'm talking, it's not a sexual, ha? Kinain niya eh. Nakita niyo? Kaya sabi, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kaya sa lahat ng araw ng iyong buhay ni Adan, nagbubungkal siya ng lupa para makakain ng pagkain. Diba? Kaya sabi, tuloy tayo, at sisibol niyaon sa iyo ang mga tinik at mga dawag at kakain ka ng mga pananim sa parang. Kaya pag nagtanim ka, mayroong mga damo eh. Sisibol niyaon sa iyo mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Kaya pag nagtanim ka ng mga kung ano-ano niyan, mga mangga, prutas, o mga pananim, mga gulay, mayroon talagang damo na sisibol. May sisibol na damo. Nakita niyo? Ang gagawin ng damo, kakain din ng yung lupang abondan na linagay doon, kakain. So, both side kumakain hanggang sa nawawala na ang fertility ng lupa. Kaya pag wala na ang fertility ng lupa, maglalagay ka na ng fertility ng mga kung ano-anong lalapataba para sumigla at gumanda ang tinatanim mo. Ganon na ngayon. Kaya ngayon, pumasok ng science, the knowledge in good and evil, tungkol sa pagtatanim. Because of science, because of science. Kaya may silty budding, may cross budding, may transform yung hybrid. Kaya may mga technology na ngayon kung paano pagtanim, paano yung high-tech na pagtatanim at abundant na pagtatanim because the knowledge of good and evil. Kaya nagkaroon ng increase. Kaya yung knowledge ng tao, patakbo ng patakbo sa panahon hanggang sa napakaganda na, hanggang sa napaka-high-tech. Pero wala yung sinabi sa preparation ng Diyos. Diba? Kaya tingnan nyo yung kaya makikita nyo yung sinasabi ko. Pag nagtanim ka, mayroong istorbo, may damo. Pag nagtanim ka, may istorbo, may damo. Pag may mga puno, may damo. Pag may puno, may kakain ka, may damo. Mayroong panggulo. Kung ang puno ng kahoy at mga pagkain at mga prutas at mga vegetable ay kumakain doon from the land, sinasaluhan din sila ng mga damo. Kaya dapat pag may mga prutas kang tinatanim, tanggalin mo yung damo para masusulo ng mga prutas at mga puno at mga mga palay man yung pagkain, hindi nakasama doon yung damo. Yan, ang damo tinik doon sa pagganda ng
ng prutas, ng vegetable, o whatever the fruits o mga pagkain. Kita nyo? Kita nyo? Ha? Yung sinasabi ko, makikita nyo sa realidad. Hindi nyo maitatanggi ang katotohanan na sinasabi ko. Ipinakikita ko yung hiwaga into reality sa mundong ito. Diba? 19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain kang ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat yang ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uwi. Nakita niyo? Yung katawan ni Adan at ni Eve from the dust, sa alabok. Kaya lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, yung makasalanan, o maging ang taong hindi makasalanan, na restored, na bago ang buhay, maliban sa mga rapture, maliban doon kay Enoch, Elijah, kay Jesus Christ, na hindi nakaranas ng pagkabulo ka, because God is give a special reward. At ganoon din ang mangyayari sa last day, the seasons of rapture. They are not experienced to spoil that body into dust. Hindi sila makakaranas kasi kinuha sila, rapture sila, inagaw sila. Just like Enoch, Elijah, and Jesus Christ. And also the two prophets. They are not experienced na mabulok ang kanilang katawan. Na sinasabi dito, ay galing ka sa labok, babalik ka sa alabok. Kaya si Adan ni Eva bumalik sa alabok. Yung katawan nila bumalik sa lupa. But the spirit, nasa isang lugar. Sa kinalalagyan din ng Diyos. Na meron din salvation sa kanila. Hinintay lang nila yung Messiah upang dalhin sila sa city of Jerusalem of God. Nakita nyo? Kaya lahat ng tao, sabi nga, sapagkat ikaw ay alabok, sa alabok ka uuwi. Tinutukoy niya yung kamatayan na may laman. Yung laman ng tao na may kamatayan, babalik yan sa lupa. Naintindihan niyo ba ang sinasabi ko? Naintindihan niya? Kaya kayo mga in time, magtanong kayo sa Spirit. Lagi kayong quote ng quote, kaya ang quote nyo lang doon sa quote. Written, di nyo mabuksan yung backside of the book. Kaya pag nagme-mensahe yung Son of Man, di nyo nakikita. Kasi nakatingin lang kayo, sino ba itong tao na nagsasalita? Parang kakaibang pag nagsasalita, ay, sino ba ito?